Ipadjak Pilipinas. Kung alam nyo, mga kahimas, dito po ako nag-umpisa at dito rin ang kauna-unahang nagkaroon ako ng folding bike na electric bike. At dito lang po yan ha, kay Ipadjak. Siyempre kung makikita nyo, napakaraming mga stocks dito, mga folding e-bike, napakarami. And soon magkakaroon po tayo ng good news. Magkakaroon na rin sila ng mga mountain e-bike kay Fido. Dito lang po yan kay Ipadjak Siyempre, mag-update po ako sa kanila ngayon, lalo na sa mga prices nila, saka yung mga available na items, units na folding e-bike. Siyempre, Fido lang po yun. Dito lang kay Ipadjak. So, samahan niyo po ako. So, yun po mga himas. Good news. Dito kay Ipadjak, tumatanggap na po sila ng mga home credit. Dati kasi wala pang mga home credit sa kanila. And then, yung mga BDO, pwede na rin gamitan ng credit card from BDO at home credit po. Ayan, no? So, available na po sa kanila yan. Subukan nyo na rin po dito kay Ipadjak dahil available na po sa kanila. So, proud na proud po ako na Ipadjak. Dahil dito ako una nagkaroon po ng, kung kilala nyo yung lagi kong ginagamit po mga himas, yung Fido D11 natin, yung kulay blue. Alam ko marami nagtatanong po nun. Yun po, dito po galing yan kay Ipadjak. At syempre, sa ngayon kasi ako pa rin ang naging pinagkakatiwalaan ni Fido International para i-introduce ang Fido dito po sa Pilipinas. And straight pa rin, hanggang ngayon, eto pa rin, nagtitiwala pa rin ako kay Fido. And syempre, number one, isa rin tumulong sa atin, si Ipadjak Pilipinas, na kung saan nandito ako ngayon sa maluwag at magandang shop na nila ngayon. Napakalaki na kung makikita nyo. Dati kasi ang shop nila, dito lang sa harapan. So ngayon, good news, air condition. Siyempre, makakapag-rin kayo dito kapag isip pa kayo kung ano yung gusto nyo bibilhin dito ng mga unit. And siyempre sa lahat nga pala, ng mga updated price nga pala dito na mababanggit ko, huwag po kayo mahiya, meron po kayo discount. Siyempre, gamitin nyo na lang yung natin, password, Chichoy21 lang po. So yun lang ang magiging tulong ko po sa inyo mga kahimas. So sa ngayon, ang gagawin ko lang ngayon, pakatayan ko lang yung mga available na mga himasin natin yan, mga Fido e-bike, napakarami pa rin talaga pagdating dito kay Ipadjak. Okay, umpisa natin dito. Ito Q1. Itong Q1 na to mga kahimas, dalawang klase ito Merong Q1S, merong itong tulad nito na Q1. Okay, dito tayo sa Q1. Ang price nila 29,000. Ang ano nga pala nito, ang motor nito is 250 250. Yung motor niya, watts, 250 watts. So yung mga ganon, mga 250 watts, ang tinatakbo nito, top speed nito is 25 km per hour. Mileage, ang ano niyan, ang tinatakbo niyan 35 to 45 km. At saka ang ano pa nito, syempre yung mga available ang available nito mga kulay, ito ngayon nakikita ko rito, pure black, ito matte black ba, ganoon. And then white saka red. Ito maganda tong red para sa akin. Siyempre, pag Q1 makikita nyo, meron silang susi. Ito, susi, keyless ang tawag dito. Keyless, ayan. Ipindutin mo lang yan. And then ito ginagamitan to ng throttle. Naka-throttle to mga kahimas. Siyempre, yung on nya, andyan pa rin. Siya nga pala, lahat to, alloy na to mga kahimas. Ang kagandahan dito sa na to, meron na siyang mga carrier. Ang laki. Makikita nyo yung napakatibay ng mga carrier nito. Although kahit ganito lang yung design nito, yung iba kasi kung makikita nyo yung mga design nila, talaga may mga forma pa nilalagyan pa nila dito ng mga something wall, mga ganun. So yun, ang masasabi ko lang dito sa price na yan, na mababanggit ko sa inyo, may discount pa po yan. Ang ano lang natin dyan, password Chichoy21 lang po mga himas. So ang weight nga pala nitong Q1, nagkakabigat lang to ng 19 kilos. Ang nagpabigat lang dyan mga kahimas itong battery niya. Ito, mismo ang kinakaupuan niya. Saka wag po kayo mag-alala dahil dito kay Ipadjak, kompleto po sila sa spare parts. Ayan, ito sample ko na lang sa inyo. Andyan yung mga nila, mga batteries. Mamaya pupuntahan ko doon sa harapan. Andun yung mga mga throttle kung gusto niyo magpalit, at nag-upgrade din po sila. Ito mapapansin niyo, may mga helmet na rin silang binebenta rito. So yung alam niyo na may mga prices niyan. Hindi naman kamahalan yung mga helmet nila dito.
makakabili ka na dito, naka-specialize ka na, 1,000. Ayan. Ito nga pala yung Q1S na sinasabi ko, may kamahalan ng konti dun sa Q1. Kasi itong ang pinagkaiba nila dun sa Q1 po, meron na siyang shock. Kumbaga ang shock nito parang full sus ang dating eh. Ito, meron din sa likuran, tapos dito sa harapan. And the same din yung frame nila. Dito rin nakalagay yung ano niya, battery. Siya nga pala, tulad ng ano, ang motor nito is 250 watts. Yan, 250 watts, ganun pa rin. Teka, yan. Ganun pa rin ang tinatakbo nito, 25 km per hour. So ang weight, di pa rin nagkaiba. Ganun pa rin, 19 kilos pa rin. So 32K po yan. Ganun din, ginagamitan ng throttle. Ayan, naka-throttle siya. Ito yung ano, indicator, ano, display. Ito yung ano niya, yan, keyless po yan mga kahimas. So hindi ko na siya bubuksan. So idea lang po dun sa mga ano, sa mga price. Okay, D2S. Ito, D2S, isa rin sa recommended ko ito. D2S, nagagandahan kasi ako sa D2S mga kahimas eh. Ito naman kasi foldable to. Itong ano na to, D2S. Ang price nito 33,000 pero may discount pa po yan. Ang motor nito is 250 watts. Kaya S, kaya tinawag na S, makikita nyo may mga ganito. Ayan. Yung mga cogs na yan makikita nyo. Yun. Naka 6 speed. Kumbaga dumadat ang datingan eh 1/6 speed. Shimano magamit ito ah. Ayan. Naka Shimano na. So nagandaan din ako kasi sa kanya dahil meron siyang shock dito sa likod na HLT 100. Shock yan. Siyempre ganun pa rin. Mapapansin nyo naka ano siya, yung ano, quick release. Alloy din to ano niya, seat post. So medyo na mababa ng konti. Kaya di ko na masyadong makita. Stock pa rin na saddle niya is Fido. Alam po lahat ng mga ano, crank na ano, na gawa nila dito. Naka-profile po lahat yan mga kahimas. Fido ah. Ganda nitong kulay puti na to. Siyempre may ano na siya, may fender na matibay na. Naka-install na siya oh. Galing. Ito ang bagay na bagay para sa akin. Suggested ko rin kasi itong D2S stud na to eh. Talagang nagagandahan din ako dyan. Ito namang isa na to, kapareho to. Q1S din yan, 32,000. So diferensya lang nila dito sa D2S is 33,000 po. So ganun din, 31,000 naman ang price nito. Kaya ano siya, tingnan nyo, 1 para siyang ano, nag-iisa lang yung cogs. 250 watts po yan, ang ano niya, motor. Ang battery nito nandito sa body nito mismo. Yan. Okay din yan. Tingnan natin. Ganon din, ang top speed nito, 25 km per hour. Pero ang power assist, syempre, yung mga pedal assist na tinatawag, 40 to 60 km. Itong ano na to, D1. Ang weight nito 18 kilos lang mga kahimas. So naano ko na rin kasi ang ganda kasi ng ano mismong handlebar. Ano na rin siya, telescopic. Yan. Merong adjustable tong ano niya, telescopic. Pwede pataas, pwede pababa. Ile-level mo lang dito sa upuan para dun sa height ng mismong sasakay. Isa pa, napansin ko lang dito, medyo mababa naman tong ano niya. Mismong frame dahil parang ano yung step through ganun, at meron din siyang hawakan dito. Madali siya bitbitin kahit saan mo iakyat o kahit saan mo ipasok, pwede rin. Lalo na pag tinupi mo siya, napakaliit lang ng itsura nito. And then siya nga pala mga kahimas, itong ano na to, ginagamitan ng susi. Ito yung susi niya. Ayan. Sinubukan ko lang i-on Ayan, makikita nyo yung indicator mismo ng battery niya. Yung kulay green na yan. May busina rin. Ayan. On-off sa ilaw niya. Ayan, para sa ilaw to At saka ang ganda na ito kasi ito, meron din siyang ano, lagayan ng cellphone Ayan. Lagayan ng cellphone, besides pa doon, pwede ka mag-charge. Ito, bubuksan natin Yan. Matagal na ako din nag-feature ulit nito pero at least nakita ko pa rin. Ayan. Pwede ka mag-charge ng phone dito. Kaya yung ito, okay din sa akin to, lalo pag city drive ka. Ala, hindi ko may balik. Yan na naman, nangingialam na naman si Chicho. Yan ang sinasabi ko sa iyo Ayan, kalabit ka ng kalabit, bukas ka ng bukas So yun, sinasabi yun, lagayan ng cellphone. Cellphone na ano, holder, meron din. Siyempre, na-try ko na yung busina niya. Okay na. O, patay na natin.
Yon, kailangan i-on mo nga pala to para gumana po yung mga ano niya, pedal assist, saka yung syempre yung throttle niya. Ginagamitan ng throttle to mga kahimas. Kumbaga ano lang kasi kung mapapansin niyo, di ba sabi ko nga ano lang to, isa lang yung cogs niya nandyan. And then syempre yung crank, pro wheel pa rin yan. Kung ano sa mga di pa nakapanood, panoorin nyo po yung vlog ko rito. Na-try ko na rin kasi ito eh. Yan, okay yan. Almost, magkapareho lang sila nitong D2S. So the same lang hindi ako nagkakamali Pareho lang 250 yung motor, tapos 25 km per hour ang ano nitong dalawa na to. So medyo yan ko lang para magkaroon tayo ng mga idea sa dalawa na to. Yan. Sinide ko na lang. Yan, D2S saka D1. So ang diferensya lang 2,000. Ito kasi di cambio na. Pwede sa akyatan. Pero minsan na experience ko nga pala, lalo yung sa Fido ko. Hindi ko siya malimit na gagamit yung speed kaya parang the same din para sa akin. Kasi almost nagagamit lang sa akyatan pero hindi rin ganoon Yun, telescopic din pala tong D2S na to. Ito, required ko to para sa mga babae. Saka yung mga medyo maedad na, hindi ko sinasabi yung mga senior na rin. Ito, pwede to para sa akin. Ang ano naman na to, hindi to ditupe Ganyan lang talaga yung design niya. Mababa yung step through. Yan. So yung battery dito nakalagay. Napakakapal nitong mismong frame niya. Alloy din po yan mga kahimas. Yan, siyempre alloy din tong mismong handlebar. Ang shifter nito, ito is 6 index. Yan, 6 speed po yan. Alright. Siyempre may mga indicator. Ito 250 watts. May mga fender na rin kompleto. Barcode niya, diyan mo malalaman na yan talaga naka-registered siya mismo sa Fido. Original Ang presyo niyan 32,000 D3S. Ang weight naman nito 18 kilos. Medyo mas magaan to ng konti doon sa D1. Ganon din 40 to 60 km pedal assist or yung power assist niya. Aluminum alloy frame, ayan. Yung mga gulong nito, halos lahat ng mga gulong ng Fido CST na po yan. So ito naman size 16 to. Size 16 ang gulong nito. Meron ding dito. Ayan, itong dito na to. Kanina meron dyan D1. Itong D2 na to, walang S Dito 31,000. Ganon din, halos magkapareho sila ng D1. Di susi rin kasi ayan, 250 watts. So ganon pa rin ang nila. Ayan naka-on na siya. Battery indicator lang yung nakalagay po talaga dyan. On and off. Ayan, sa ilaw to. Busina. Meron din siyang phone holder. Ayan, ganon din, pwede ka rin mag-charge. At the same time, ang kulay maganda, kulay puti. Napaka-social tingnan. May shock siya sa likod. Yan. Kasi yung D1 walang shock. Ito namang mismong D2 may shock na. Lahat nga pala itong mga na to, naka-disc brake lahat. Yan. Lahat ng mga e-bike dito, naka-disc brake na. Ang size nga pala ng nito, ng gulong mismo. Ayan. Size 16. Size 16 po itong dito. Medyo malaki ng konti. Kasi yung D1 natin 14 lang yun. Kaya ito may kalakihan. Size 16 na yung gulong. Na makapal malapad. 16 by 1.9 by 1.95 nga pala. Yan. Siyempre kapag nakita nyo, pro wheel pa rin na crank, alloy. Yung cogs, yan, nag-iisa lang yan. Walang kasabay. Okay, maiba naman din tayo. Ito naman L2. Medyo may yung presyo niya 40,000 itong L2 na to. 350 watts itong motor mo nga pala nito. Kaya siya yung kakaiba. Hindi napansin nyo may roller siya. Andito sa ilalim mismo. Pro wheel, ayan. Yung cogs niya, isa lang nakikita nyo dyan. Siyempre, ganun pa rin. Size 14 Kung makikita nyo alloy. May shock may shock dito sa likuran. Ganun din sa harapan, may shock din po yan.
Ang ganda nung ano na to, L2. Kaya medyo may pressure rin. 40,000 yan. Ganun din, may phone holder na rin siya. Ito yung mga indicator ng ano niya, power. Andito rin pati yung battery kasama na dyan. Saka pala disusi to dito lang sa may tabi ng battery. Ayan. Sususiyan, i-on mo lang yan para mapagana mo yung mga pedal assist niya sa kayong mismong motor. Ang tinatakbo nga pala nitong L2 na to, 80 to 130 km. Grabe talaga ang nito. Mas malayo to kaysa dun sa D11 natin. Dahil mas malaki yung battery na kinakarga dyan. 350 watts nga pala yung hub motor, syempre ganun pa rin. So ito, 14 size 14 pa rin ang size kasi ng gulong nito. May kasama ng mga fender. Ayan medyo matagal-tagal na rin ako hindi nag-update kasi ng Fido, pero at the same time maano pa rin natin, time to time mag-update na rin po tayo. Ang weight nga pala nito is 27 kilos. Kaya po mabigat yan dahil sa battery lang naman. Pero about sa body naman, hindi naman ganun kabigatan yan. Yun, L2. Presyo ng M1 nila ngayon 43. Yan, si M1 may shock siya. Naka-lockout na rin siya. Disc brake yan. Disc brake. Kapag siya nga pala, lahat nga pala ng Fido, pag promeno ka, may mga sensor yan. Para yung motor niya is mag-stop. Ganun ang mga gamit ng mga sensor nito. Naka-6 shifters to. 7 speed nga pala ito makahimas 1/7 speed. Alloy. Ayan. Ganun din, dito pa rin itong mismong niya. Ayan. Mismong stem, telescopic stem na maiksi. Ganun naka-iksi. Alloy din itong handlebar. Ayan. Ito, the best to para sa akin. Alam niyo kung bakit ko nasabi to? Dahil ito talaga, kahit na mahigit pang 100 kilos, kayang-kaya buhatin Di ka magkakaproblema rito. Kahit sa gulong pa lang, napakalaki na. Sulit to para sa akin. Ang tinatakbo nga pala nito, 100 to 120 km. Pedal assist, saka yung tinatawag na ginagamitan ng electric. Pero lang yun, pedal assist ang tawag ton. Ang weight nito, ganun din, 27 kilos. Napakalaki kasi ng battery nandito Ito, dito nakalagay yung battery niya, mga kahimas. 43,000 May negotiable yan. Siyempre, banggitin nyo lang ang pangalan natin dito. Password Chichoy21 pa rin. M1 model fat bike, kumbaga tinatawag. Ito yung mga fat bike nila. Ang gaganda ng mga tingnan yung gulong napakalaki. 20 by 4.0. Asan nyo na niya? Hindi ko na Basta ito, size 20 by 4.0. Malaki talaga yung gulong niyan. Ito, the best to. Kahit na mabuhangin, kahit na maraming ganyan, mga gravel, okay na okay ito. Swak na swak. Siya nga pala, ito yung mga indicator display. Dito makikita yung speed mo. Saka yung battery indicator. So di susi to, hindi ko na sa kasi susi niya dito sa ilalim. Buksan natin, try natin. Yan, i-on lang natin. Pagka-on ko doon, pipindutin mo lang to. Ayan, press mo lang siya. Ayan, makikita niyo yung kilometer. Ayan. And dito po yung tinakbo mo. Ito yung speedometer yan. Ito yung tinakbo mo. Ito namang 1 dyan sa gilid. Yan yung mode. Sa yan? Sa pedal assist. 1, 2, hanggang 3 po yan. Yan. So yun. So battery niya may 3 bars to. Matagal-tagal yan. Kung ang tatakbuhin nito yung tulad ng sinabi ko kanina, 100 to 120 km. Medyo yun. Malayo-layo yun. Eto, kung 1 bar, siguro abutin pa yan ng mga ilang kilometro pa. Abutan 20, 25, mga ganun. Kasi to yung 100 ang talagang tatakbo ng pedal assist niya. So yun lang So close na natin to. Mabilisan. And then ayan, huwag kalimutan turn off to para hindi siya nagko-consume mismo ng battery. Yun. Ganda ng saddle niyan. Yun sinabi ko pag M1 may shock din sa likuran, ganun din sa harapan. Magaganda na yung mga shock niya, mga kahimas. Ito naman, ko ng konti para makita natin. Yan. Alam ko marami naghahanap itong D4. Kasi itong D4 na to, mga kahimas, na-upgrade na to para tumulin.
medyo bumilis. May mga technique po dyan, napapanood po yan sa, sa YouTube. D4S, ito, ang pagka naka-pedal assist ka mga kahimas dito, 80 to 100 km po yan. Kaya. Yung motor nga pala nito is 250 watts. So, yun pa, okay pa rin yun para sa akin. Ang battery nito nakalagay dito. Yun, battery. Kasi ito, folding bike din to 18 kilos nga pala yung bigat nito mga kahimas. Aluminum lahat yan. Alloy. Pero ito lang ang steel. Itong lang mismo, itong fork niya yung steel dyan nakahimas. Ganun din, katulad din ito nung Fido natin. Mamaya, papunta na tayo sa Fido natin na D11. Ganun din, pareho sila ng ginagamit na ganito. Yung indicator. Ito naman mga kahimas, syempre inaano ko na may tinitin lang ako dito. Size 20 nga pala yung rim nito mga kahimas. Double wall alloy na rin yan. Ganun din, pro wheel yung crankshaft. Tapos naka 6 speed. Ayan, Shimano SIS po yan mga kahimas. Wow, ngayon ko lang nahimas ulit ang mga Fido. Napakarami yan. Yun. Sa mga review naman nila dito sa okay naman to wala namang almost sa akin parang wala rin issue. Depende sa pag-iingat mo ng bike para magamitin mga kahimas. Yan, available pa rin to sa kanila. Halos lahat po ng unit ng Fido e-bike kompleto po sa kanila. Ang presyo nito mga kahimas 39,000. Siyempre may less pa po yan. Babawasan natin ang gulong para ma-presyo. Joke lang mga kahimas, hindi. Yan, basta password CTG21, magkaka-discount pa po kayo na mga kahimas. Kasama na yung stand, may stand pa rin yan. Ang ganda Yun Siyempre last but the least, ito na yung paborito ko. Ito po kung mapapansin nyo to, binuhat ko na rin dyan. Itong itong e-bike na to, ito yung ginagamit ko po. Ito yung na-feature sa iba yan. Yan po yun, Fido D11. Sa lahat ng mga lakad ko, lalo sa Clark, ito yung ginagamit ko palagi. Yung inaakyat ko ng bundok. Ilang beses na ako paakyat-akyat ng mga bundok. Hanggang ngayon, hindi po ako nagkakaproblema ron. Isang taon ko na siyang gamit. Madalas ko siya nagagamit Iba ang dating nito para sa akin. Ayan, Fido D11, siyempre alloy. Alloy frame po yan, ayan. Mapapansin nyo naman yan mga himas. Himasin natin yan, himasin yan. Siya nga pala, S-Ride na pala to yung shifter nito na 7 speed. S-Ride 7 speed po yan. Presyo nito mga kahimas, 48,000 dito kay Ipadjak Pilipinas. May discount pa po yan at madalas po sila nagkakaroon ng promo dito. Huwag kayong mag-alala, lahat ng mga kung may issue man dyan, lalo na sa mga parts nito, available na po sa kanila. Sa kanila lang po sa iba, hindi ko alam. Pero talaga dito, 100% ang nila sa mga customer nila, alaga lahat. Pag may issue, pwede palitan. Yan. Depende sa pag-uusap kung paano nyo nagamit or basta yung mga major problem naman at yung hindi naman sinasadya, kaya naman po pinapalitan din po nila. Lalo na si Fido. Ayan, ganun. Yung stem nito mga kahimas, ayan, alloy po yan. Foldable din dito sa mismong frame body. Perfect para sa akin. Ito ang itong mismong fork niya. Alloy din po yan. Alam niyo ba mga kahimas, isa rin sa nagustuhan ko sa Fido, basta matagtag na lugar, yung mga gravel, mabundok man, kung makikita niyo sa mga vlog ko, the best para sa akin, hindi siya ganon kalikot. Napaka-smooth niya gamitin ko kahit saan. Kaya hindi rin ako nagsisisi talaga dito sa Fido D11 na to. Hindi lang D11 kasi yung halos yung ibang mga unit nila dito,
pareho. Kasi ba't ko nasabi yun? Yung mga gulong kasi yung sa lapad ng mga gulong nila, akma mismo sa katawan, pati yung mga motor nila. The best pa rin para sa akin. Iano ko lang to mga kahimas. Kasi ang technique naman dito kay Fido, may pipindutin ka rito eh. Ayan. Pag pinindot mo, naka-on na yan. Ngayon, dito natin bubuksan para makita natin yung indicator. Ayan. Power indicator, ayan. Nag-on siya. So yung battery indicator nandyan din. Yung speedometer meron, and then dito sa baba, ganun pa rin. Katulad lang nito nung M1. Magkakapareho sila ng M1 saka D4S. So yun. May mode yan. No? Ito yung 1 yan. Yun yung mode ng pedal assist. 1, 2, 3. Kung gusto mong medyo mas malakas ang hatak ng motor mo, mag 3 ka. Katamtaman lang 2. And then yung pinaka yung umpisa lang is 1. Ayan. Yun ang kagandahan nito. Saka pag gumamit ka ng lagi mo na lang i-off. Kasi nakaugalihan ko yan para maging matumagal yung e-bike sa atin. Pero ang motor nito 250 watts lang yan mga kahimas. Ganun lang siya. Ang weight nito is 17.5 kg. Size 20 yung mga gulong nito. Ganun din yung rim niya, siyempre size 20. So ang lang dito sa mga nagustuhan ko rin dito sa stock nito, dahil tulad nung ginagamit ko, hindi rin basta-basta matagtag eh. Sakto lang dito yung size nito na 20 by 1.75. Saktong-sakto pa rin yung tire niya. Nawala pa rin ako pinapalitan. Hanggang ngayon, 1 taon ko nang gamit po yun. Never ako nagkaroon ng issue sa D11 po natin. At dito po yan kay Ipa Jack. Dito ko yan na nakuha mga kahimas. Yon, 7 speed nga pala to Hindi ko pa pinakita dahil pa. Pero ayan, Shimano Tourney. Ayan, 7 speed. 1 by. Ayan, alloy. So yun sa price niya na na 48, may discount pa po yan. Password Chichoy21 lang po. Himasin natin yan. So yun mga kahimas, tulad ng sinabi ko, kompleto sila ng mga piyesa rito. Kung nakikita nyo, ayan dami yan. Talagang pinaghandaan talaga ni Ipa Jack lahat ng mga kung magkaroon man ng problema ang mga Fido, available na po sa kanila lahat ng mga piyesa. Siya nga pala mga kahimas, kahit dito nag-o-offer din sila ng mga upgrades. Kontakin nyo lang si Ipa Jack. Tulad ng mga halimbawa na unit na mga hawak nyo dyan, meron naman talagang pang-upgrade yan. So sa kanila, available na rin sa kanila kung paano mag-upgrade ng mga e-bike nila. Siyempre, di pa rin mawawala yung mga mga motor. Kompleto sila ng mga stock Ayan po. Ganon lahat meron. Di ko na maisa-isa pero halos nakikita ko 250 watts. Ayan. Sa mga mga motor hubs ang tawag dyan mga himas. Siyempre yung mga magkaroon lang kayo ng problema sa mga sa mga throttle, ayan meron din sila mga throttle dito. Ito yung pinaka the best para sa akin Yan, mga controller, pang upgrades. Meron sila dito. So yun mga kahimas, maraming salamat po sa inyo lahat. Andito ako ngayon, siyempre kay Ipa Jack pa rin, Fido, Ipa Jack, update